Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ganon din sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Bago ko umpisahan ng napakaraming kwento na ibabahagi ko sa inyo, hayaan niyo muna akong magpakilala. Tawagin niyo na lang bilang kabalyero, isang magbubukid, mahilig magsulat ng mga nakakalap na kwento na may kaugnayan sa kababalaghan dito sa mundong ibabaw. Mahilig sa katatakutan, maraming karanasan at maraming kwentong hango sa tunay na buhay. Lahat ng yan, ibabahagi ko po sa inyo, sir. Lubos kong ikakagalak kung magugustuhan ninyo ang aking mga kwento. Sisimulan ko na ang pinakaunang karanasan sa aswang na pinamagatang Hamon at Dumog. Dekada 70, kung kailan binata pa, naninirahan si Manuel at ang pamilya nila sa isang lugar sakop ng Lanao del Norte. Panahon ng kanyang lolo at lola pa yun. Mayroong kwento sa lugar na yun tungkol sa pananalasa ng aswang. Mayroong manukan doon na inubos talaga ng nilalang na pinaniniwala ang mga dayong aswang. Hindi taga roon baga, dahil wala namang napapabalitang may aswang sa naturang baryo. Mga dayong aswang pumupunta roon para maminsala ng mga alagang hayop ng mga tao. Puro hayop lang naman ang pinagpapatay-patay at walang napapaulat na may taong kinain o biniktima. Yung isang manukan daw ay halos inubos ang mga alagang pangsabong. Karamihan ay walang makikitang sugat, pero wala rin natirang dugo. Ang iba naman, paa na lang ang naiwan. Meron ding kalahati at wala na ang lamang loob. Lahat ng iyon ay pananalasa di umano ng aswang base sa estilo ng pag-atake. Kaya simula nun ay may tinalagang mga tao na magbabantay sa gabi upang maiwasan ang ganoong pangyayari. Epektibo rin naman buhat ng hindi nga naulit ang mga pangyayari na yon. Kaya sa pagdaan ng panahon, kinalimutan na rin ng mga tao ang tungkol sa pananalasa ng mga aswang sa mga alagang manok. Samantala, merong lupang sinasaka ang pamilya ni Manuel at siya ang inaasahan ng tatay nila. Ang ibang kapatid nito, hindi katulad niya na masipag pagdating sa gawaing bukid. Si Manuel ay maraming kaibigan, subalit mas inuuna nito ang pagtatrabaho sa uma. Maliban na lang kung may kasiyahan sa lugar nila tulad ng fiesta, siya ang ginagawang pangharang ng mga kaibigan nito sa mga dayong nanggugulo. Nakakabasag ng mukha ang kamao sapagkat matigas ang buto dahil batak sa mabibigat na trabaho. Kaya kapag may mag-uumpisang manggulo sa sinasalihang palaro, tulad ng basketball, asahan mo nang may dudugong ilong dahil sa mga siko at kamao ni Manuel. Ang ugali niya, kung mabait ka ay mabait din naman siya. Pero kung ikay matapang, hihigitan ka pa niya. Siya yung uri ng tao na kapag hindi makaganti ay hindi makatulog. Meron siyang tangan na bertud na kung tawagin ay kabal. Ngunit hindi niya kabisado kung mabisa ba ito o hindi kasi hindi niya naman nasubukan. Basta binigay lang ng dating kaibigan na mahilig sa mga bagay na ito.
at sinabi lang na kabalyan. Kaya malakas din talaga ang loob ni Manuel pagdating sa mga basagan ng muka. Pero kapag hindi fiesta o walang kasiyahan, wala rin itong ginawa sa buong buhay niya kundi pumunta sa bukid at italit pakainin ang kalabaw. Halos araw-araw niyang ginagawa yon kasi nga siya yung inaasahan ng tatay nila. Pagkatapos ng trabaho, nagpapahinga lang din siya sa kubo nila sa bukid. Gumigising si Tatay Manuel ng maaga, 3:00, minsan 4:00 pasado na. Noong panahon, ganyan daw talaga sila kaaga kung gumising para pakainin ang alagang kalabaw. Matapos noon, umuuwi siya ng bahay ng madilim-dilim pa. Mag-almusal, tapos babalik na naman ng 6:00 pasado ng umaga para simulan ang trabaho sa bukid. Isang araw, mayroong nakasuntukan si Manuel. Hindi siya nakaganti gawa ng inawat sila ng mga tao. Hindi siya nakatulog noon ng maayos sa sobrang inis. Ikaw ba naman masuntok ang ilong? Hindi ka ba magdadamdam? Pagsapit ng madaling araw, 1:00 pa lang, lumisan siya upang pakainin ang kalabaw. Napakaaga noon kumpara sa normal na pag-alis niya tuwing madaling araw. Nagising ang kapatid nito dahil nga ang aga niyang aalis. "Saan ka pupunta, kuya?" "Sa bukid. Papakainin ko na lang ang kalabaw." "Ha? Hating gabi pa eh. Bago pa lang nag-alauna oh." Okay lang. Di rin naman ako makatulog dito. Okay lang to para mamaya kapag aantukin ako wala nang gagawin, tulog na lang. Tsaka babalik din ako agad. Papakainin ko lang ito." "O sige, ikaw bahala kuya." Hinayaan na lang siya ng kapatid na umalis. Kasi ramdam din ito na mainit ang ulo ni Manuel kasi nga may nakaaway. Habang naglalakad papunta sa bukid, winawasiwas nito ang dalang itak, halatang inis na inis. Tahimik ang buong paligid. Malamig ang hangin at tanging mga tunog lamang ng mga insekto at ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ang iyong maririnig. Maya-maya pa, meron siyang narinig sa itaas ng mga puno, huni ng tiktik. Animoy sumusunod ito kung saan siya papunta. Hindi niya pinansin sa umpisa kasi nga hindi naman siya inaano. Naririnig niya lang at nararamdaman na parang nakabuntot. Sa isip-isip niya, kung aswang man itong pahuni-huni sa mga puno ng kahoy, tsak dito niya ibubuhos ang matinding galit. Noong nandun na siya sa kubo ng bukid nila, rinig na rinig ni Manuel na may dumapo sa isang puno. Nawasiwas ang mga dahon sa ibabaw sa lakas ng pagdapo ng nilalang na hindi niya matanto kung ano. Sa mismong puno pa kung saan malapit nakatali ang kanilang kalabaw. Bumalik na lamang si Manuel sa kubo at humiga muna sa duyan kasi medyo nag-aalangan siya na lumapit sa puno kung saan nakatali ang alaga. At habang nakahiga, ilang sandali pa ay narinig na naman ito ang huni ng tiktik. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang beses na lang humuni. Ang nakakatakot pa, sinundan ito ng ungol na animoy taong may hika at nahihirapang huminga. Tumayo si Manuel sa hinihigaang duyan. Pagkatapos ay lumabas. Tumingin-tingin siya sa ibabaw ng mga puno sa paligid. Inaalam kung ano ang nag-iingay. Sa sobrang init ng ulo nito, sinigawan niya ang nilalang at sinabi niya, "Kung matapang ka, harapin mo ako."
Alika, dumog tayo. Hindi yung puro panakot kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Mainit ang ulo ko, baka sa'yo ko ibuhos. May kalalagyan ka sa akin kung sino ka man. Paulit-ulit na nagmumura at paikot-ikot ng kubo itong si Manuel. Hindi siya natitinag sa aswang kasi tiwala siya sa kanyang tangan. Nang biglang nagwala yung kanilang nakataling kalabaw, paikot-ikot ito sa puno kung kaya nilapitan niya upang pakalmahin. Ilang sandali ay lumuhod ang kalabaw, tapos yung mukha nito ay nilapat sa lupa habang hinihimas ni Manuel. Di nagtagal, nakakaamoy na siya ng sobrang malangsa. Pagtayo niya, pagtalikod, meron ng tao sa kanyang likuran. Isang malaki, matangkad na lalaki na mayroong mahabang buhok. Sa pagkakalarawan pa nito, maitim ang balat ng tao, tapos lahat ng buhok nito ay nakatayo na parang naninigas. Nakatayo ito sa harap niya, nakatitig nakaporma ang mga kamay na parabang gusto siyang atakihin. Animoy handang dumugin, oras na gumalaw si Manuel. Naglalaway ang bibig nito. Yung tunog galing sa paghinga nakakapanindig balahibo. Parang asong galit at mahaba ang bawat paghinga. Hindi nakakilos si Manuel noon sa kinatatayuan niya dahil hindi niya alam na may ganoong klaseng tao na nag-aabang sa kanya sa likuran. Kaya naman, sa pagkagulat ay napaatras siya ng bahagya. Sino ka? Bakit ka nandito sa lugar namin? Hindi sumasagot ang lalaking maitim, kaya medyo kinakabahan na si Manuel. Nagpakiramdaman sila hanggang sa dahan-dahang naglakad ang tao papalapit sa kanya. Nais mang unahan ni Manuel kasi alam niyang aatake talaga ito, kaso ang itak ay naiwan sa may kubo. At hindi nga siya agad nakagalaw nun sa sobrang gulat sa biglaang pagsulpot ng malaki at maitim na lalaking yon. Iniangat ng nilalang ang kamay nito at tinuro siya habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Doon pa lamang nagkaroon ng lakas loob si Manuel para iwasan ang piligrong maaaring mangyari sa kanya kung kaya. Hindi na niya sinayang ang pagkakataon para iwasan ang aswang na nasa harapan. Tumakbo siya pabalik sa kubo nila para kunin sana ang naiwang itak, kaso patakbo pa lang siya, nahawakan na ng lalaki at ibinalibag si Manuel sa lupa. Sa sobrang lakas ng taong yan, ramdam niya ang higpit na pagkakahawak at parang makakalas ang buto sa balikat. Dito na napagtanto ni Manuel na hindi ordinaryong tao ang nakaharap, kundi isang aswang. Pero kung tititigan, tao lang naman daw ang hitsura. Ang kakaiba lang, parang baliw dahil naglalaway at nananayo ang buhok. Mukhang ordinaryong tao lang din naman, hindi yung tipikal na aswang na mukhang halimaw. Ngunit hindi pamilyar sa kanya ang mukha. Kaya alam ng binata na hindi tagalugar nila ang aswang na yon. At dahil sa ginawa niyang paghahamon, halos magsisi siya ng mga sandaling yon. Ngunit walang pagpipilian kundi lumaban na lang. Ang mga aswang kung hahamunin mo yan, siguraduhin mo lang na makakayanan mo dahil kung hindi, matotodas ka talaga. Tuto pa daw talaga yan sa gusto mong mangyari at kung minalas-malas ay mapahama ka pa. Buti sana kung marunong kang makipagpambuno sa aswang, may dalang pangontra, paano na lang kung hindi? Tapos talaga ang buhay mo. Agad na tumayo si Manuel noon mula sa pagkakabalibag ng aswang.
Wala siyang ibang iniisip kundi labanan na lamang ito upang makaligtas. Wala siyang nadampot na bato, walang kahit na anong hawak pang depensa sa kamay kundi kamao lamang. Kaya pumuporma na siya noon. Nakakuyom na ang kamao at handang-handa ng lumaban. Walang kung ano-ano ay lumapit ang aswang sa kanya habang umaatras naman siya ng bahagya, ngunit nahawakan talaga ang kanyang ulo. Sobrang laki ng palad dahil halos matatakpan ang mukha niya. Si Manuel naman ay agad sinuntok ang aswang sa mukha at tiyan. Akala niya mapapatumba niya ito kasi nga malakas din naman si Manuel at umaasa siya sa kanyang tangan na bertud. Kaso ang mga suntok niya ay parang wala lang sa nilalang. Naririnig niya ang reaksyon ng aswang na para bang nakikiliti lang. Sunod nun, niyakap siya nito, hinawakan sa katawan. Binuhat pa itaas pagkatapos ay hinampas sa lupa. Malapit sa puno kung saan nakatali ang kanilang alagang kalabaw. Tumama ang likod niya at bahagyang nawalan ng malay. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak, ramdam niya ang sobrang sakit na dulot nito. Mabuti na lang, dun mismo tumama kung saan hinihigaan ng kalabaw yung mayroong konting putik. Ganun pa man, batid niya talaga ang sobrang lakas ng pagkakahagis sa kanya. Nang mga sandaling yon, iniisip ni Manuel na mamamatay na siya sa kamay ng aswang. Habang nakahiga, nakatitig na lamang ang mga mata sa itaas. Pinagmamasdan ang buwan na natatakpan ng ulap. Wala nang pag-asa niya. Hihintay na lamang kung kailan siya babawian ng buhay ng aswang. Ilang sandali noon, lumikha ng nakakapangilabot na ungol itong nilalang. Nang yumuko, iba na ang hitsura. Kung kanina'y parang normal na tao lang, nang mga sandaling yun ay nag-iba ang anyo. Lumaki at sobrang namumula ang mga mata na nagliliwanag talaga. Pagkatapos ang bibig nito, umumbok at lumabas ang malalaking pangil. Wala na. Sa isip-isip niya, kakainin na siya ng aswang. Sambit na lang siya ng sambit sa Panginoon sa mahinang boses. Matapos nun ay merong himalang nangyari. Siguro, may mga anghel na nakarinig at tumulong sa kanya. Ang kalabaw nila, bigla itong tumayo, nagtatakbo pa ikot-ikot sa puno. Namuntikan pang maapakan si Manuel. Pero ang magandang nangyari, yung tali nito ay tumama sa katawan ng aswang dahilan ng pagkakatalsik nito sa medyo may kalayuan. Nang mga sandaling yon, wala nang sinayang na oras si Manuel. Kahit namimilipit sa sakit at halos hindi makahinga, pinilit niya ang sarili na tumayo at walang kung ano-ano, tumakbo pabalik sa kanilang kubo. At sa kadahilan ng wala namang dingding yon, kinuha niya na lang ang itak pagkatapos ay dali-daling tumakbo pauwi sa bahay nila. Nang ilang sandali lang, dumating naman ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. Malayo pa lang ang mga ito, tinatawag na ang pangalan niya. Manuel! Manuel! Ang bilin kasi ni Manuel kanina, babalik siya agad sa bahay nila kaso magdadalawang oras na, hindi pa ito nakabalik kung kaya sinundo na ng mga kapatid. Nagulat ang mga ito sa hitsura ni Manuel. Nagsisigaw kasi at sinasabing tumakbo na pabalik dahil dinumog ng aswang. Kaya nagtakbuhan na lang din ang dalawa hanggang sa makarating sa bahay nila. Takang-taka naman ang mga magulang sa nangyari.
Papaano kasi sira-sira ang damit, nagkaputik-putik pa. Naghalo pa ang amoy ng putik at dumi sa katawan ni Manuel. Ikaw ba naman makadumog at ni-wrestling ng aswang? Hindi ka ba makaihi at makadumi? Kaya ayon, sobrang baho ng amoy ni Manuel. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawang paghamon sa aswang. Pinagsisihan niya rin ang pagtitiwala sa tangan nitong kabaldaw na hindi naman gumana sapagkat wala sigurong karga. Kung minsan nga naman, ang taong sobrang tiwala sa sarili at sa mga bagay-bagay na hawak nito, nagiging sanhi pa ng kanyang pagkapahamak. Swerte na lamang at nagawa pang makaligtas. At nang tanungin siya ng mga magulang kung bakit hinamon ng aswang, ang sagot ni Manuel, gusto niyang ibuhos ang galit sa nakasuntukan nito doon sa aswang kasi nga puro pananakot lang ang ginagawa. Nakabuntot kasi sa kanya eh. Akala niya ay kaya niyang mapangibabawan kasi nga meron daw siyang anting na tangan, kaso ang nangyari, hindi naman po gumana, kaya gulpi lang ang inabot ni Manuel sa kamay ng aswang. Sobrang pasalamat naman nila sa alagang kalabaw dahil nakatulong talaga ang ginawa nitong pagtatakbo paikot-ikot sa puno dahilan ng pagkatalsik ng aswang. Na kung hindi nangyari yun, malamang sa malamang wala na si Manuel. Naniwala naman ang mga magulang sa kwento nila noon kasi nga nandyan ang dalawang kapatid. At habang nag-uusap, naalala nila ang kalabaw na naiwan sa bukid. Nag-alala sila na baka kung ano na ang nangyari dito at isa pa, hindi pa yun napakain. At dahil madilim pa, sama-sama nilang binalikan nito na may mga dalang itak at sangkaterbang asin. Ngunit pagdating doon, sa kasamaang palad ay pinatay ang kalabaw. Kalunos-lunos ang sinapit sapagkat winasak talaga ang tiyan. Nawawala pa ang ibang parte ng lamang loob. Halos gumuho ang mundo ng mag-anak nang makita ang nangyari sa alaga. Hindi nila masabi kung tao o kung aswang ba ang may gawa nun kasi nga wala naman po silang naabutan doon. Pero malakas ang kutob nila na ang nakadumog ni Manuel na aswang ay siya rin ang pumatay noon. Nakakalungkot lang dahil ang kalabaw na yon ang katulong nila Manuel sa mga gawaing bukid. Kaya nanlumo talaga sila at napahagulgol na lang sa sinapit ng alaga. Pagpatak ng ilang oras noon, nalaman nila na hindi lang kalabaw nila ang pinatay kundi meron pa sa iba. Malapit lang din sa bukid nila Manuel. Nang tanghali nun ay ipinakita nila ito sa mga kapitbahay at sa mga kabarangay upang magsilbing babala na naulit muli ang pangyayari noon na pagdayo ng aswang sa lugar upang maminsala. Nakakapanlumo lang dahil hindi na manok ang pinuntirya kundi kalabaw na talaga. Na kung hindi nakaligtas si Manuel noon sa tulong na rin ng kalabaw nila, pati siya ay nadali na rin ng aswang. Lahat ng nakasaksi sa sinapit ng kalabaw hindi makapaniwala sa nangyari. Sabi ng mga ito, okay na yon kesa sa tao ang napahamak. Pero dapat sa susunod ay maging alerto na ang lahat. Matapos ang pangyayari na yon, halos gabi-gabi ay merong salitang nagbabantay at nag-aabang kung magpapakita pa ba ang aswang sa lugar. Dahil kung magkataon, uhulihin nila ito at pabayarin sa mga danyos na ginawa sa pamamagitan ng pagkitil din ng buhay nito. Ngunit ilang buwan na lang ang lumipas hanggang magtaon ay wala nang nagpakita kahit anino man lang ng aswang. Siguro'y nakatunog sa mga ginagawa nila
kaya hindi na talaga bumalik. Sa paglipas ng panahon, inalimutan na lamang ng pamilya nila Manuel ang nangyari. Ngunit ang kanilang padre de pamilya nanggagalaiti pa rin talaga sa galit at gustong-gustong gantihan ang aswang na minsang nandumog sa anak at dumali sa kanilang alagang kalabaw. At yun na po ang kwento ni Tatay Manuel, Sir Alex. Base sa kanyang mga salaysay at kwento sa amin, may kasalanan din daw po siya sa nangyari kasi nga hinamo niya ang aswang. May pagkakamali rin dahil nagtiwala siya sa kabal na bigay lang ng kaibigan. Kaya hindi raw talaga siya takot noon. At ang nasa isip niya lagi, hindi mapapaano kung sakaling makaengkwentro ng aswang at kung anumang nilalang dahil meron ngang tangan. Kaso ayun nga, ginulpi daw siya at binalibag pa tapos inapakan pa ng aswang na hindi ko lang po nabanggit sa kwento. Pero ang maganda talaga sa karanasan ni Tatay, Sir, yung kalabaw nila nakatulong din talaga para makaligtas siya sa tiyak na kapahamakan na dala ng aswang. Parang sinaniban daw kasi tumakbo pa ikot-ikot sa puno. Malaking kalabaw yun, kaya pagkatama ng tali sa aswang ay talagang tumalbog ito. Kung wala raw ang kalabaw na yun, siguro kinain na daw siya ng aswang. Kaya sabi ni Tatay Manuel, hindi niya raw talaga makakalimutan ng alaga nila na yun na minsang nagligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan. Maraming salamat sa pagsasabuhay ng kwento ko, Sir Alex. Dito na lang muna at abangan nyo na lamang po ang iba pa. Lubos na gumagalang, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun na mga kaibigan, maganda ang kwento ni Sir Caballero. Pero sa opinion ko lang kung ako siguro pinakinggan siya kasi nga sabi doon tawag daw siya ng tawag sa Panginoon, di ba? Nakahiga na sa lupa. So pwede na ginamit yung kalabaw para matalsik yung aswang. Kaso ang problema, binalikan din siguro kaya ayon pinatay din yung kalabaw. Tapos dinamay pa yung sa kabilang kalabaw, no? Grabe ang aswang. Walang patawad, siguro galit na galit yon kasi nga tinamaan siya ng tali. So ayun, dinali niya na lang ang kalabaw para makaganti siguro, no? So yun lang po ang opinion ko mga kaibigan. Kayo kung may opinion kayo, pwede nyong i-comment dyan sa comment section natin, no? Maganda itong kwento ni Sir Caballero. Abangan natin yung iba, marami daw po siyang mga kwento. So madako na po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan at siya nga pala sa mga nais mag-suporta sa ating programa, pwede po kayong mag-join sa ating channel membership, no? Nandyan lang po yan, i-click nyo lamang po yung join kung nais nyo makatulong. Ayan, so binabati natin unang-una ang mga members natin kasi ito yung na pinaka-priority sa shoutout. So, unang-una kay Alfer Nano, bagong kaibigan natin to, bagong member, no? Thank you, sir. Pangalawa kay Rose Kim na 11 months na, Rancid Horror Stories. Kay Mike na 26 months na, matagal na si Mike. Kay Susana Dorn, kay Samantha Cruz. Kay Cheng's Channel, 10 months member na. Kay Liam, bago din. Kay Darlene Kabatuan, 44 months member na. Ramonita Verdugo. Kay LCD Acosta, 41 months member na. Rosary Jayaranti, 2 months. Kay Esmeralda Jucares na 7 months member na. Jeffrey Bunyad, 18. Kay Junzel Alviola na 20 na, no? Kay Jim Samilia, 24. Kay Luis Elmido na 20 months member na, last but not the least. Kay Madam Christine Olzon na 44 months member na, no? Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta sa ating programa. At syempre sa mga commentators natin last update na nais magpasigaw, no? Isa-shoutout din po natin sila. So meron palang nagpapa-shoutout sa ating
SMCE compilation na channel, no? Sige, shoutout na lang din natin sila. Unang-una si Fritzenica Vera. Ayan, taas ang pangalan ni ma'am. Sabi niya, thank you sa channel mo sir kasi kahit papano na-experience po namin ang buhay probinsya through your stories. So, no, sa pakikinig. Thank you ma'am at nagustuhan po ninyo dyan, no? Binabati rin po natin si Jomar Saldua, si Samantha Cruz, syempre. Rexy Abergas, no, nandito siya. Etong si Nelson John Parenyo. Ayan, sabi niya, tagal ko nang nakikinig. Di mo pa ako na shoutout sir ba? From Dingle, Iloilo pala. Ayan, since nag-umpisa ka, nandito na ako sa inyo sir. So, supporter din po natin si Sir Nelson John Parenyo, no, sa ating SMCE compilation. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa main channel natin mga kaibigan kasi dito po tayo kumukuha ng mga pang shoutout. Syempre, tinitignan ko rin naman yung ibang channel natin kaya nasa sa inyo na kung saan kayo banda mag-comment mga kaibigan ko. So ayan, binabati natin si Ma'am unang-una dito si Ma'am Anika Mishka, no? Si Ma'am Leslie na no skipping ads lagi na all the way from Oman. Ayan, medyo nabubulol na ako kasi alauna na ng madaling araw mga kaibigan, no? Pagpasensya nyo na po. Pinipilit ko pong i-recover itong channel natin kaya subukan natin araw-araw na mag-upload, no? Ayan, kay Diego de los Reyes, magandang gabi sa iyo. Kay Amalia Tagangin. Ayan, sige, thank you po ma'am, ganda daw ng mga kwentos. Syempre, Pamiming TV, ayan, hello, I really love your horror stories. Thank you po ma'am, all the way from Davao. O taga diri ra din si ma'am. Duol rata, no? Pikas sa paan lang ka, bayan. Kay German Marasigan, very informative. Ayan, thank you kay Rexy Abergas, Kagi Tumaob. Kay Arlene Kulsbesa, Haid Gadjan, ayan. Kay Diego, ayan, tapos na si Diego. Tiger Lily, kay Hazel Fiesta, Maugdang Rubilyar. Kay Mary Asilar, last but not the least kay Madam Christy Harm ng Germany, ayan. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.